May mga buhayang congressman daw na isauli na lang yung pera at manahimik na lang. Okay lang ba sa inyo yun na hindi sila maparusahan? O eto, si Ombudsman Remulla, sinupalpal na naman ng isang batang congressman. O ito po ayon sa balita ngayon. Alamin po natin kung marami bang mga congressman, sino ba yung mga congressman na planong isauli na lang yung pera at manahimik sila. Kasi naman, habang tumatagal po itong investigasyon, lalo dyan sa ICA, o akalain mo gusto na nilang i-public o i-live. Kasi naman marami nang hindi nagtitiwala. Kailangan ilabas nila yan. Habang tumatagal, matutumbok rin ang mga buhaya dyan. Kasi kahit paano, meron tayong matitino na mga congressman. Meron tayong matitino na mga senador. Kaya kung magsama-sama at magkapikampihan laban sa mga buhayang yan, malamang makilala natin kung sino-sino ang busog na dyan sa pera ng taong bayan. O ayon po dito, matapos ibunyag ni Ombudsman Boyeng Remulla na may ilang kongresistang gustong manahimik na lang at isauli ang pera nakuha mula sa irregular na flood control contracts. Ganon-ganon na lang. Pag nagnakaw ka, pag sinauli mo, okay na. Ay, dapat maparusahan. Paano kung hindi natin nalaman? Paano kung hindi bumaha ng tuloy-tuloy na itong nakaraan? Kasi nagsimula lang naman itong mapag-usapan, itong flood control project, matapos magsona at ipagmayabang ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung flood control, yun pala ay may problema. Bumaha ng bumaha. Ayon, nagkabukingan na. Paano kung hindi yun lang nangyari? Tuloy-tuloy ang mga buhaya. Busog na busog pa rin sila. Pero tayo, nagkanda hirap na. Mabilis na nagpaabot ng reaksyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ang sabi niya, kung gusto nilang manahimik, di patahimikin natin sila para bawas buhaya. Paano kaya? No? Sa mga politiko na mga buhaya dyan, paano sila patahimikin? Ang payag ay tugon sa sinabi ni Remulla na may ilang mambabatas na umano'y nag-aalok na isauli ang perang nakuha nila at makipag-areglo sa gobyerno. Ngunit giit ni Barsaga, hindi sapat ang simpleng pagsasauli ng pera. Correct. Kung napatunayan ang pandarambong, kailangang may mabigat na parusa upang matigil na ang kultura ng korupsyon sa pamahalaan. Kasi lalong lalala yan. Pag yan yung gagawin, na isauli na lang tapos mananahimik, lalong lalala po ang korupsyon sa Pilipinas. Kasi isipin po ng iba, ganun-ganun lang pag nahuli tayo, isauli na lang, tapos ang laban. Diba? Sana ay wag po ito payagan ng ating bagong ombudsman na si Remulla dito sa mga na mga congressman na lumalapit na dyan para manahimik lang, isauli yung pera. Oo, gusto natin na maibalik yung pera na ginamit nila at magamit sa tama sa mga proyekto. Lalo na yung nabalitaan natin na 22 schools lang ang napagawa. Grabe naman. Ngayong taon na to 22 lang. Nakakahiya. Kaya yung mga estudyante ngayon, napapansin nyo sa Mindiola nakaraan, ang daming nagrarally na. Kasi sa korupsyon, apektado na rin sila. Inuuna yung pagnanakaw ng mga buhaya, pero yung eskwelahan, ay O ito, sabi ni Joe Benito, bakit yung nagnakaw ng mangga binalik naman pero kinulong pa rin? Unfair talaga ang batas ng Pilipinas. Sa batas po, okay naman ang batas ng Pilipinas. Pagpapatupad lang. Sabi ni Marieta Santos Torno, kahit ba magsuli sila dapat may parusa pa rin. Di lahat ng magnanakaw, isusuli lang, wala nang parusa, ganun ba yun? Ay, hindi pwede yan. Wala naman sigurong papayag niyan. Kung may tao mang papayag niyan, malamang buhaya din yan. Sabi ni Becky Diwa, dapat managot sila, maparusahan at maging aral sa lahat. Sana maging leksyon sa mga tao ang nagbunga ng mga katangahan nila sa pagpili ng mga kandidato. Di porke nabigyan sila, yun na. Di nila alam, niluto sila sa sariling mantika. Yung bigay sa kanila galing rin sa kaban ng bayan. Alam nyo po, alam na po ng karamihan yan. Yang magbibigay sa eleksyon, tapos iboboto. Alam po ng karamihan yan. Yun nga lang, dahil sa kahirapan, tatanggapin talaga yan. Pero dapat, kung tinanggap man ang inaabot ng mga politiko na yan, pagdating sa botohan, hindi naman nila alam kung sino yung sinusulat nyo dyan, kung sino yung binoto nyo dyan. Pero habang tumatagal naman, medyo nangyayari na yan, na tinatanggap pero iba yung binoboto. Pero ang problema, pagdating sa bilangan ng boto, patas ba? Wala bang dayaan? Malinis ba? Di ba? Kaya mas maganda balik tayo doon sa manual.
Oo, sa susunod na botohan, lalo sa 2028, yan talaga ang maselan. Oo, imamanual na, wag na yung ipasok-pasok kung saan-saan, hindi natin alam kung tama yung pagbibilang. Para hindi na maisip ng iba na, ay may daya, kaya nanalo, may daya, kaya natalo. Maganda, malinis yung, kahit matagal yung resulta, kung malinis naman ang halalan at kontento yung taong bayan, the best yan. Huling eleksyon kasi, maraming tanong. Kaya hindi natin alam, yung ibang politiko dyan, nanalo ba talaga yan dahil sa boto ng taong bayan? Aba, yung iba nga nanalo dahil walang kalaban. Hanggang dito na lang. Thank you.